Kamusta po kayo? Amen. Amen. So, mapalad tayo, no, sa kabila ng ating mga nararanasan sa buhay, mga suliranin, problema is, nagkakaroon pa rin tayo ng panahon sa ating Panginoon. Amen? Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Sabi dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang ating Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng mga paraan upang malampasan ito. Amen. Amen? Yes, so God, Lord, salamat Panginoon God sa napakagandang salita, Panginoon God, ng aming pag-aaralan, O Lord, sa umagang ito, Panginoon God. Lord, dalangin ko, Panginoon God, na ang bawat isa sa amin, Panginoon God, Lord, ay maitanim, Panginoon God, sa aming mga puso't isipan, God, at maisabuhay, Lord, ano man ang aming mapakinggan na yung salita sa umagang ito, God. At dalangin ko rin, Panginoon God, na patuloy mo ako, Panginoon God, itago sa iyong likuran, Panginoon God. Patuloy mo akong ibaba, Panginoon God, upang, Lord, sa lahat ng pagkakataon, God, ikaw lamang, God, ang makita, O Lord, sa buhay ko, Panginoon God, at mapapurihan, Panginoon God. Samahan mo ako, Panginoon, na maihayag ko, God, ang iyong salita sa iyong mga anak sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Kamusta po kayo? Sino po ba dito sa atin na nakakaranas ng mga problema ito mga nakaraang linggo? Amen. Amen? Mabigat ba? Mahirap ba? Magaan. Masakit? Masaya. Yung tipong hindi na natin kinakaya? Meron ba sa atin dito? Amen. Amen? No, sa kabila ng mga problemang yan, no, na nararanasan natin sa ating mga buhay, sinabi ng Diyos sa kanyang salita, no, na hindi niya tayo pababayaan. Amen? Amen. So, alam niyo, Charles, di ba, sa kabila ng napakagandang salita ng ating Panginoon dito, sabi niyo, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Amen? Amen. Hindi ba? Lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay, pinansyal, family, hindi lang tayo nakakaranas yan, maging ang iba pa nating mga kasama o ang iba pang mga tao dito sa daigdig. Pero bakit, no? Sa kabila ng salita ng ating Panginoon dito, na hindi niya kayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi raw natin kakayanin. Amen? Sinabi niya napakaliwanag dito, sabi niya, hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. So, ibig sabihin, lahat ng mga problemang nararanasan natin ay ating makakaya. Amen po ba? So, bakit maraming mga tao na nagsusuicide na lang? Amen? Yung iba, nasisiraan ng pag-iisip dahil sa mga problema. Amen? Yung iba hindi na makapagtrabaho ng maayos, hindi na nila alam yung kanilang mga ginagawa dahil punong-puno na sila ng kanilang mga problema. Samantala, sinabi ng ating Panginoon na ang lahat ng mga problema na nararanasan natin ay makakayanan natin. Amen? At sinabi niya pa dito na at tutulungan niya tayong malampasan ang ating mga problema. So, bakit nga ba? Alam niyo po ba kung bakit, Church? Na marami pa rin tao na hindi nakakasurvive sa mga problemang kanilang nararanasan. Dahil hindi nila alam kung paano isolve ang mga problemang ito. Amen? Amen. So kaya naman ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay pinamagatan kong the manual of our life. Ibig sabihin na ang lahat ng mga nararanasan natin sa buhay ay may kasagutan yan. Amen? Kasi sinabi ni God so ano ba ito ang manual ng ating buhay? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Ang isang rice cooker, kapag binili nyo, ano ba ang kasama nito? Manual. Manual. So, ibig sabihin, kapag may problema ang isang rice cooker, halimbawa, nagluto ka, hindi umilaw, saan ka titingin? Sa manual. Hindi po ba? So, ganun din tayo, church. Sa buhay natin, ano po ba ang manual? Kasabay ng paglikha ng ating Panginoon sa atin, dito sa mundo, binigyan niya rin tayo ng manual. Ano po ba ang ating manual? Bible. Bible. So, ito po. Amen?
Napakaliwanag. Sabi ng Diyos, hindi niya lang tayo ginawa sa mundong ito. Hindi niya lang tayo, bahala kayong mabuhay dyan. Bahala na kayo gawin. Magka-problema kayo. Hindi ba? Hindi sinabi ni God na binigyan ko na kayo ng kaisipan, kakayahan. Bahala na kayo sa buhay niyo. Di ba hindi? Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng manual. Kasabay ng paglikha niya sa atin. Ibinigay niya ang kanyang mga salita sa atin. Ano man ang ating maranasan ay ating mapagtatagumpayan. Amen? So, kaya po nasabi bakit marami pa rin tao, may silang yung turo ko ngayong umaga. Kumbaga, papakainin ko ngayon ng isang tinapay with peeling or with palaman. Amen? Amen. So, ihanda natin ang ating mga salita. Sana makuha niyo ito, no? The Manual of Life. Napakahalaga nito, Charles, no? Sa lahat ng problemang dinaranas natin, no? Lagi nating tingnan sa ating manual. Halimbawa, naghihirap tayo pinansyal. Wala tayong pera, nagiging salat tayo sa lahat ng bagay. So, tingnan natin kung paano tayo magkakapera. Sinabi dito ni God, amen, na siya ang lahat magsusupply ng ating mga pangangailangan. Amen po ba? So, mabilis lang ang turo ko. Bibigyan ko kayo ng isang example. Halimbawa, sa eskwelahan. No? Ano ba ang paborito? Favorite subject natin, Chucks? Recess. Recess? Yung subject, hindi yung break time. Ano ba mga paborito yung subject? Mathematics? History. Sa akin ang paborito ko English. Kaya lang, yung English, hindi naman ako paborito. Amen? Kaya dati, yung nag-aaral ako, lagi ako minapatayo ng teacher ko para pagbasahin ng libro. Kasi tuwang-tuwa siya the way na magbasa ako. Kasi yung mukha, ginagawa kong isda. Peace. Diba? Peace. Yung face, dapat face. Ginagawa kong isda. Tapos yung kapayapaan, ginagawa kong mukha. Diba? Peace. Diba? Kaya gusto ko ng teacher ko noon na pagbasahin ng aklat sa harap kasi natutuwa siya the way I pronounce. Pero gusto ko ng English. Napaka-paborito ko po ng English. So, bibigyan ko kayo ng isa. Halimbawa ang isang mathematics. Amen? Hindi ba? Bago pa man kayo bigyan ng pagsusulit o pagsubok ng guro, di ba itinuro na yan sa atin? Amen. Amen? Binigyan niya na tayo kung paano isolve ang mga problema niyan. Pero, bakit marami pa rin ang bumabagsak? Hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Hindi Amen? sumusunod. Hindi sumusunod. Hindi pumapasok. Amen? The way na yung panahon na tinuturo ng guro, yung kung paano mo isolve ang mga problema, yung mga solusyon na yun, hindi sila nakikinig. Kadalasan pa absent sila. Amen. Amen? So kaya naman, pagdating ng pagsusulit, ang lagi mo na lang sinasabi, bahala na si Batman. Amen? Ang tanong, nag-i-exist ba si Batman? No. No. Kaya naman, ang nangyayari sa pagsusulit mo ay bagsak. O kaya naman, mangopya ka sa klase mo. Mamaya sabihin pa ng kaklase mo, di ba dito ka nung mga panahon tinuro yan? Bakit hindi mo alam? Kasi bakit? Hindi tayo nakikinig. Amen? Hallelujah, Jesus. Itunuro yan nakaraan na. Bakit hindi mo alam? Kasi wala ka. Amen? So, napakahalaga, church, no? Napakahalaga ng manual of life. Kaya nga sinabi dito, no? Na hindi lahat ng problemang ibinibigay sa atin is kaya nating isolve. Katulad din sa subject na math, lahat ng binibigay sa ating problema na yan, lahat ng binibigay sa atin na kailangan mong isolve, lahat yan ay may solusyon. Hindi lamang natin ito nasusolusyonan. Bakit? Kasi hindi natin alam o hindi natin binabasa ang ating mga aralin or hindi tayo nakikinig sa turo na nanggaling doon sa libro. Parang sa buhay din natin, church. Amen? Kapag dumating na ang mga problema, hindi na natin alam ang ating gagawin. Amen? Iiyak na lang tayo sa isang tabi. Amen? Hihingi na lang tayo ng tulong. Kumbaga, lahat ng problema natin, isasalisay natin, na lang natin doon sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, which is yung mga kaibigan natin na yun, ay hindi rin alam kung paano tayo tulungan. Amen? Instead na matulungan tayo, lalo pa tayong hihilain pababa. Or, halimbawa, may problema ka, sinalisay mo sa kaibigan mo, yung kaibigan mo may problema din, nag-sharean kayo ng parehong problema, mas lalo pa kayo nagkaroon ng problema. Amen? Sasabihin ng kaibigan mo, pag share ka, problema ako ngayon, hindi ko na alam yung gagawin mo, sabi ng kaibigan mo sa'yo, tara, magwalwal tayo, bukas yan, mawawala na yung problema mo.
Ang tanong, nawala ba? No. Nadagdagan. Amen? Nagkautang ka pa? Amen? Nagkautang ka pa ng Panginoon mo kasi gusto mong mawala yung problema. Amen? Parang din sa subject yan eh. Amen? Nagkopya ka doon sa kaklase mo na hindi rin pala nakinig sa yung nagtuturo yung teacher. So, anong mangyayari? Pareho bagsak. Pareho kayong bagsak. Amen. So, napakahalaga, church, no? Kapag tayo namumroblema, agad-agad puntahan natin ang ating Panginoon. Manual of life. Dito natin titingnan, ano ba ang mali sa atin? Ano ba yung mga bagay na kailangan kong ayusin? Bakit ko ito nararanasan? Amen? Napakahalaga po na lagi nating binabasa dahil ang lahat ng mga problemang mayroon tayo, lahat ng mga nararanasan natin sa buhay, makikita natin sa aklat na ito, sa ating manual of life, kung paano natin solusyonan ang ating mga problema. Amen? Pero, church, hindi lahat ng mga problema natin dito sa mundo, sabi nga, is ibig sabihin, no? Pag may mga problema tayong nararanasan na hindi na natin alam kung paano isolve, isa lang ang ating tatakbuhan, ang ating Panginoon. Dahil hindi lahat, no, ng problema ay kakayanan natin. Kaya nga meron tayong Diyos. Ibig sabihin, si God pa rin ang may control sa atin. Si God ang siyang lumikha sa atin. Siya ang nakakaalam kung paano tayo ayusin. Kung paano pag-aanin yung mga nararanasan natin, kung paano tayo tulungan sa problemang nararanasan natin. Parang rice cooker din, hindi lahat, no, kapag may mali na sa kanya, hindi lahat tinitingnan natin sa manual. Halimbawa, kahit anong tingin natin sa manual, hindi na siya umaandar, sira na siya, hindi na siya magamit. So, saan natin dadalhin? Sa repair shop. Sa repair shop. Saan repair shop? Doon ba sa nagre-repair ng sasakyan? No. No. Doon ba sa nagre-repair ng Aircon. cellphone? No. No. Saan natin dadalhin? Kundi doon sa may gawa sa kanya. Or Sa sa appliances. nag-invento sa kanya. Doon natin dadalhin. Tayo din, church, kapag may mga problema na tayo hindi kaya, lalapit tayo sa ating Panginoon. Dahil siya lang ang may alam kung paano ito ayusin. Hindi ang katabi mo. Although yung mga katabi mo, pinadala yan ng ating Panginoon para tayo samahan, tulungan. Pero kapag totally hindi na natin alam kung ano ang gagawin, tatakbo na tayo sa ating Panginoon. Amen?